Ang isa sa matinding hadlang ng kabanalan ng ating relasyon sa Diyos ay paghihirap. Ito isang parang napakalaking bato na umuumpog sa relasyon natin sa Diyos. Oy. Huwag kang pasamain ang problema. Huwag kang gagawa ng problema dahil meron kang problema. Huwag kang maging masama dahil may nangyayaring masama. Habang hindi pa nangyayari anuman yung darating na problema, tulungan natin ang Diyos na balutin na tayo. If you are armed with this attitude of Jesus, o sige, ganun lang yan, mabanda lang yan. Kasama sa pagiging anak ko ng Diyos, sa pagsunod ko kay Jesus, na ako'y magsakripisyo. Silang mga banal ang pinaniniwalaan nating kasama na ng Diyos sa kalangitan. Kaya nga ang isa sa mga major challenges ng pagdiriwang na ito ay ang encouragement na maging banal din tayo at sa tulong ng Diyos, makasama rin natin balang araw sa langit ang Diyos. Ito po ang dahilan kung bakit meron tayong mga santo at santa sa simbahan para iparamdam sa atin na abot kamay natin ang kabanalan. Na kung nakaya ng mga santo at santa ng simbahan sa tulong ng Diyos na maging banal at makasama ang Diyos sa kalangitan, kakayanin din natin sa awa at sa tulong ng Diyos. Kaya't ang mga banal ang siyang modelo natin, inspirasyon natin sa kabanalan. Yes, tama yung iba na nagsasabing walang ibang pinakatama at pinakamabuti na modelo ng kabanalan kundi si Kristo. Pero pag sinabi mong pinakamabuti at pinakatama na modelo ng kabanalan, meron ding iba na po pwedeng maging modelo ng kabanalan. Dangan nga lamang, si Kristo ang pinaka. Okay? At wala naman ding masama na magkaroon ng ibang modelo sapagkat ang mga santo at santa, iisa lang din naman ang modelo, si Kristo. Kaya't ang ma-inspire tayo ng mga santo at santa ng ating simbahan ay magdadala din sa atin kay Kristo. Besides, kung minsan, hindi natin maiwasang isipin na pagdating sa kabanalan, may edge na agad si Kristo sa atin. Sapagkat bagamat siya'y naging taong totoong tulad mo, tulad ko, hindi naman siya nagkasala. Hindi naman siya nagpatukso sa tukso. Kaya't pwedeng isipin natin minsan, pagdating sa kabanalan, lamang na agad si Kristo sapagkat siya'y Diyos din namang totoo. That is why, makatutulong dito ang mga santo at santa sapagkat sila ay nagkasala din in certain points in their lives. Tulad mo, tulad ko, natukso rin sila, naggalit din sila, nakapagtanim din ng galit kahit pa nainis din sila. Pero napagtagumpayan nila sa tulong ni Kristo. Tapos, malalaman mo pa yung santo, may asawa ding tulad mo, may anak ding tulad mo, may biyanan din na tulad mo, may manugang din na tulad mo, may kapatid din na tulad mo, sundalo rin na tulad mo, tulad ni San Ignacio, mayaman din na tulad mo, tulad ni San Francisco, mahirap din na tulad mo, bata rin na tulad mo, kabataan din na tulad mo, byuda rin na tulad mo. You see? Mas nagiging mas personal ang dating pagdating sa mga santo at santa natin. So, walang mali diyan. Aakayin nila tayo kay Kristo sa kabanalan. Now, papaano ba tayo magiging banal sa tulong ng Diyos? Maraming paraan, pero gusto ko yung nasa unang pagbasa na ating napakinggan. Sapagkat ang sabi dito sa ating first reading, particularly sa Book of Revelation 7:13. Patungkol sa mga santo at santa, ang sabi dito ay, they are the ones who have survived the time of great distress and have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Sila yung mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. In other words, sila yung mga naghirap for the sake of God, pero nalampasan by the help of God. Let's face it, ang isa sa matinding hadlang ng kabanalan ng ating relasyon sa Diyos ay paghihirap. Ito isang parang napakalaking bato na umuumpog sa relasyon natin sa Diyos. May kilala kong mga mabubuting tao, nagsisimba, nagkakawang gawa. Yung iba, pare, madre pa, may relasyon sa Diyos. Pero nang magkaroon ng matinding paghihirap involving them, involving their loved ones, namatayan, namanglaw sa relasyon sa Diyos. Hindi man tumalikod sa pananampalataya, pero may iba, tumatalikod, nagtatampo, nagkakalit, tinatamad ng magsimba, humihinang pananampalataya.
Kasama na dito yung mga matitinding problema tulad ng pagsadsad ng negosyo, pagkawasak ng pamilya, pagdodroga ng anak, pagkakasakit ng malubha. Ito yung mga matitinding paghihirap. Ito yung mga kalaban ng ating kabanalan o relasyon sa Diyos. Pwede mong isipin, okay, Father, sa ngayon na nakikita kong kalaban ng relasyon ko sa Diyos, yung pagka-addict ko sa porn. Okay, tama yan. Meron ako number 2 ngayon. Tama yan. Father, yung pagiging chismosa ko, tama yan. Yung pagiging addict ko, tama yan. Pero anong laban ng lahat ng yan sa mga paghihirap, again, involving ourselves and our loved ones? Mas matindi yun. At kaya mong talikuran ang lahat ng mga sinabi kong hadlang sa kabanalan na yan o kalaban ng kabanalan na yan para lamang, Lord, huwag sana ako magkakasakit ng malubha, huwag sana magkakaroon ng malaking problema ako at ang pamilya ko, right? Ang tanong ay, pwede bang mangyari yan? Pwede bang wala talaga at totaling paghihirap na maranasan? Ako for one, isa sa mga lagi kong pinagdarasal sa gabi, sa umaga, pag magmimisa, ang lagi kong pinagdarasal ay kapag luluhod ako bago ang communion, Lord, protect my family. Huwag sanang may magkasakit ng malubha, huwag sanang magkaroon ng malaking problema, etc. At masasabi ko na ito ang isa sa mga nagfu-fuel para mas magpakabanal pa ako, para mas magpakabuting tao. Yes, there are times na sumasablay, pero bumabalik naman. Bumabalik ako sa relasyon natin sa Diyos. At yun ang isa sa mga nagfu-fuel, yung okay ang pamilya ko. Okay kami, walang nagkakasakit na malubha, buo. Pero syempre, alam kong hindi laging ganon. Magkakaproblema at magkakaproblema pa rin. May magkakasakit pa rin, may mamamatay pa rin. Kaya dapat ngayon pa lang, mas pag-itingin ko na sa tulong ng Diyos ang pagpapakabanal ko at ang relasyon ko sa Kanya. So that when it happens, not if it happens, when it happens. Para pag nangyayari na, may magkasakit na, may mamatay na. Hindi kung mangyayari man. Hindi! Kasi mangyayari talaga. So when it happens, maprotektahan natin ang ating relasyon with Jesus. Of course, madaling sabihin, alam nating mahirap gawin. Kaya't ang payo sa atin ni San Pedro sa 1 Peter 4, verse 1 ay ito, since Jesus suffered in the flesh, therefore, arm yourselves with the same attitude. Ano bang attitude ni Jesus pagdating sa suffering at paghihirap? Ang attitude ni Jesus ay, hindi siya senyorito, hindi siya spoiled brat, kahit siya ay the begotten Son of God. I came here to serve and not to be served. Kaya natansya niya, na-accept niya, na nilalait siya, minumura siya, sinisiraan siya, sinasabihan siyang kampo ng diablo. Na-take niya kahit ang kamatayang binigay sa kanya na nakapaka-unfair talaga sapagkat sa mentalidad niya. Ayun talaga. There was no point in the life of Jesus na sinabi niya, hindi kasama sa usapan yan. Hindi ako dapat mapako sa krus. Naiinis na ako sa mga taong to. O sige, magpapapako ako sa krus, pero gagawin ko munang ipis ang mga ito. Walang ganon. Kasi maliwanag sa mentalidad ni Jesus na dumating siya sa mundo to give His life for us. So kasama sa ministeryo talaga ang paghihirap. Kasama yon. Kaya madali na niya yung naharap. Come on! Kapatid, kung ganito ang magiging mentalidad natin, if we will arm ourselves with this kind of attitude, the attitude of Jesus as regards suffering, walang obra sa ating suffering. Yung mentalidad na, ako'y sumusunod kay Jesus. Kay Jesus na nagsabing, no servant is greater than his master. So kung naghirap siya, maghihirap din ako. So wala akong karapatang sabihin, ang buti-buti kong tao. Sino bang mas mabuti sa amin ni Kristo? Mas mabuti siya. Naghirap siya, ganun din ako. At talagang maghihirap ako kapag sumusunod ako kay Kristo kasi nagmamahal ako. Anong sabi niya sa Ebanghelyo nung nakaraang linggo? Love God with all your heart. Love your neighbor as yourself. Hindi ka po pwedeng hindi maghirap kung nagmamahal ka. Hindi pwede. Ang nagmamahal, naghihirap talaga. Walang karapatang magmahal ang ayaw maghirap. Kung nasa iyo mentalidad na yon, hindi ka na magtatanong, hindi ka na magdududa sa Panginoon.
O halimbawa ako, yung homily na ito, yung naririnig po ninyo, 2 araw kong inisip. Piruin mo, Lunes, Martes, nag-iisip na ako para sa homily sa araw na ito. Wala akong maisip. Sabihin ko na sa kanya, Lord, ano ba? Tagal-tagal ko na nagdadasal, wala na naman. Ay, o nga pala, kasama nga pala ang hirap. That's it. Totoo. Iba yung nagagawa nito. Lord, okay, sige. Parang ganito. Kasi di ba, ang sabi, arm yourselves. Saint Peter here was speaking of a military term. Arming yourself. Putting on an armor. Yun ang ibig sabihin ni Pedro dito. And an armor is for protection. Wala naman ako makuha ang armor. Helmet na lang. So, kung saan nakakover ito? Protektado. Kaya kapag sinuot ko at... malakas yun. Aray. Kapag dumarating yung mga problema at pagsubok sa buhay, lalong-lalo na kung nagpapakabuting tao ka naman, naku, pupugpukin ka ng demonyo. At pilit niyang sasaksak sa isip at sa puso mo, hindi ka mahal ng Diyos. Pinaparusahan ka ng Diyos. Unfair sa iyo ang Diyos. O, ayan. If you are armed with this attitude of Jesus, o sige, ganun lang yan, mabanda lang yan. Hala yan. Kasama sa pagiging anak ko ng Diyos, sa pagsunod ko kay Jesus, na ako'y magsakripisyo. Ang sabi dito, mapalad ang mga nagsasakripisyo. Sabihin sa inyo ng demonyo, paano naging mapalad yon? Ang Diyos ang nagsabi. Pwedeng hindi ko pa nakikita ngayon, pero nakita na niya na may kapupuntahang maganda ang paghihirap na ito. Kung ganun ang mentalidad natin, ay, nahihirapan ang demonyo na tuksuhin tayo. Hindi na tayo magtatanong, bakit ganito? Ba't nangyari sa akin to? Ba't ako natalo sa eleksyon? Hindi ka na magtatanong eh. Mabuting tao naman ako kumpara doon sa kalabang ko. Hindi ka na magtatanong. At hindi ka na rin magdududa kung mahal ka ba niya o makapangyarihan ba siya. Hindi na. Tulad ni Jesus, magpapaubaya at masasampalataya ka pa sa Diyos na mas nakakakita ng hindi mo nakikita. Sa Diyos, na hindi sinabing aalisin niya ang lahat ng ating mga problema. Pero sa Diyos na nagsabing, kasama mo ako lagi. Lalong-lalo na kapag may problema ka. Sa Diyos na hindi obligado at hindi mag-explain sa atin ang lahat. Pero sa Diyos na aayusin para sa atin ang lahat. Romans 8:28, all things work together for the good of those who love Him. So have that mentality or attitude of Jesus. Tingnan po ninyo yung mga banal. Tingnan niyo yung mga banal. And I'd like to commend yung efforts, yung talents. Halimbawa, mga umukit dito, si Willie Layog, si Ian Vicente, sina Willie Olfe Maria. Alam nila yung theology. Pangbasnan po ninyo yung mga banal. Yung mga imahe. Tingnan po ninyo. Kahit umiiyak, may aura. Ganda ng itsura. Ako, pag umiyak, pangit na ako eh. Pero sila tingnan mo. Kahit nga si San Sebastian na pinapakitang pinapanana, nakita mo? Baka kung ikaw yan, nakaganyan ka na. Siya, di ba? Hindi po gawa-gawa lang yan ng mga umukit at ng mga nag-draw. Hindi, ganyan talaga sila. Ganyan talaga sila. Yung iba nga, umaawit pa habang pinapatay sila. Ganyan talaga. Bakit? Because they have already armed themselves with the attitude of Jesus as regards suffering. Hindi to attitude ng pagiging masokista, ha? Ang pagiging masokista, sige, gusto ko maghirap. For the sake of paghihirap, ay, nako, parang fuel sa akin na paghirap. Nag-enjoy ako. Hindi ganun si Jesus. Kitang-kita ito sa hardin ng Gethsemane. Anong sabi niya? Ama, kung maaari po, ialis mo na sa akin ang paghihirap na ito. Takot siya. Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang susundin ko. Sapagkat sa mentalidad at sa attitude ni Jesus, alam ng Diyos ang pinakatama, pinakamabubuti, at pinakadapat. Again, arm ourselves with that. Kasi tandaan natin, God will never be surprised sa ating mga paghihirap. God won't be like, ay, ba't siya nanalo sa eleksyon? Mga anghel, hindi nyo tiningnan, may nanggapang, may nagbigay ng 1,000. Hindi ganun ang Diyos. Naku, ba't napahintulutan kong magka-cancer? Naku, bakit napahintulutan kong lokohin siya ng asawa niya? Naku, bakit napahintulutan kong mamatay yung anak? Hindi ganun ang Diyos. He knows what He's doing. He knows what He is allowing.
And He is in total control of everything, including our sufferings. Hindi niya hahayaan na maranasan mo ang isang problema na alam niyang hindi mo makakaya sa tulong niya. At hindi lang yon. Hindi niya hahayaan ang isang problema na maranasan mo kung sa tingin niya wala itong magandang maidudulot sa iyo. Anong maidudulot, Father? Naniloko ko ng asawa ko. Again? Hindi mo alam. Of course, hindi ko sasabihin galing sa Diyos yan. Pero yung pinahintulutan ng Diyos, alam niyang kaya mo sa tulong niya at alam niyang malalampasan mo sa tulong niya at may magandang idudulot sa iyong pamilya. Hindi mo palang nakikita. Parang puzzle lang yan. Napakaraming mga pieces. Pag inalis mo yung puzzle sa napakaraming mga pieces, hindi mo makikita ang halaga. Pero pag nilagay mo na, everything is in place na. Ayaw nga pala, nakatulong talaga. Basta magtiwala ka. Huwag kang pasamain ang problema. Huwag kang gagawa ng problema dahil meron kang problema. Huwag kang maging masama dahil may nangyayaring masama. Magpakabuti ka lang lagi. Doon ka lang lagi sa tama. Para mas madalian ang Diyos na ayusin agad. Kaya naman ng Diyos, pero kailangan niya ng pakikipagtulungan ninyo. Lagi ko yun ang sinasabi. Kapag may nangyaring problema sa mag-asawa, kayong mga anak, hindi ito panahon para maging pasaway pa kayo. Kung pasaway kayo noon, hindi na dapat ngayon. May problema ang nanay at tatay niyo at may magagawa kayo. Walang magagawa yung pagiging pasaway ninyo. Mas maging malambing kayo sa nanay at tatay niyo, manghimaso kayo, pagkasunduin yung dalawa, maging magaan para sa kanila ang istimahin o ang palakin o ang gabayan kayo. Kasi huwag nating pahirapan ang Panginoon na ayusin ang sitwasyon sapagkat aayusin naman niya. We just have to trust Him. Para pag dumating na ang problema, kasi siguradong darating maging relax lang, maging free lang, maging maaliwalas lang because pinagtitiwalaan natin ang buong may kapal. Nakita nyo kanina, pinupukpok ako sa ulo, pero pinupok din ako dito sa may bandang likod. Medyo masakit na yon kasi wala nang helmet. Di ba? So, the point of that illustration is, habang hindi pa nangyayari anuman yung darating na problema, tulungan natin ang Diyos na balutin na tayo ng helmet. Pag-igtingin natin ang ating relasyon sa Kanya. Simba, dasal, pakabuting tao. Yan yung nagpapalalim ng ating relasyon sa Diyos. Sa pagkatandaan mo, wala ka mang relasyon o may malalim ka mang relasyon sa Diyos, it doesn't matter. Makakaranas pa rin tayo ng problema. Maganda na handa na bago pa magka-problema. Magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya. Mula ngayon, tayo magpakabuti, magpakabanal na. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa.